Ang industriya ng pagkain ay gumastos ng bilyon-bilyong piso para kumbinsihin ang mga taong lampas 60 na lahat ng healthy fats ay mabuti para sa katawan. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may 4 na karaniwang uri ng taba na baka kinakain mo ngayon na talagang nakakasama sa iyong mga kasukasuan, bumabara sa mga ugat at nagpapabilis ng pagkawala ng kalamnan sa iyong mga binti? Nakagugulat, pero mahigit 79% ng mga matatanda ay hindi alam na ito'y nangyayari. Sa kabutihang palad, unti-unti nang nalalaman ng agham ang katotohanan. Isang nakakagulat na pag-aaral noong 2023 ang nakatuklas na ang pinakamasamang klase ng taba na kadalasang ipinapakita bilang malinis at natural ay maaaring magpataas ng panganib sa sakit sa puso ng 35%, magdulot ng higit 48% na pamamaga sa tuhod at magpababa ng 41% sa lakas ng paglalakad sa loob lang ng 3 buwan. Malamang hindi mo ito maririnig sa TV dahil ang mga taba na ito ay sumusuporta sa isang industriya na nagkakahalaga ng trilyon. Matatagpuan ang mga ito sa araw-araw mong kinakain, sa mga merienda, palaman, at kahit sa mga pagkaing akala mo ay malusog. Sa video na ito, ibubunyag namin ang 4 na pinakamasasamang taba na dapat mong iwasan at ang 4 na pinakamabubuting taba na dapat mong kainin araw-araw para palakasin ang mga binti, bawasan ang pamamaga at para maramdaman mong mas bata ka. Iisa-isahin natin ang mga ito mula sa hindi gaanong masama hanggang sa pinakadelikado. Kaya manatiling nakatutok. Dahil ang pinakamasustansyang taba na ibubunyag natin sa huli ay maaaring magpabawas ng pananakit ng kasukasuan ng hanggang 60% ayon sa bagong pananaliksik. Lahat ng ibabahagi namin ay may batayang siyensiya. Gumugol kami ng maraming oras sa pagsusuri ng mga pag-aaral mula sa mga eksperto at lahat ng sanggunian ay nasa ibaba. Bago tayo magsimula, pakishare sa comments ang iyong edad at kung anong mga taba ang madalas mong kainin bawat linggo. Binabasa at sinasagot namin ito para mabigyan ka ng mas akmang payo. Ngayon, magsimula na tayo. Ang unang taba na dapat mong tanggalin agad sa iyong diet ay number 4, full-fat dairy creamers. Akala ng iba ay wala itong masama kapag nilagay sa umaga sa kape. Pero para sa mga lampas 60, isa ito sa mga pinakamapandayang uri ng taba. Hindi lang ito simpleng gatas na may dagdag na cream. Karaniwan, puno ito ng matitigas na saturated fat mula sa gatas, artipisyal na pampakapal at mga kemikal na mahirap tunawin ng mga matatandang tiyan. Kung araw-araw mong iniinom, lalo na sa mainit na inumin, unti-unti nitong pinatitigas ang mga ugat, pinapataas ang blood sugar at pinapabagal ang daloy ng dugo sa mga binti. Masama ito dahil pinapalala nito ang pamamaga at pinapahina ang kakayahan ng katawan na mag-react sa insulin. Habang tumatanda, bumababa ang kakayahan ng katawan na alisin ang saturated fat sa dugo. Kasabay nito, mas kaunti rin ang lactase na ginagawa ng katawan, ang enzyme na tumutunaw sa gatas. Kaya ang simpleng cream sa iyong kape ay nagiging palihim na sanhi ng araw-araw na pamamaga. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Aging and Metabolism, ang mga matatandang regular na gumagamit ng high-fat dairy creamers ay may 21% na mas mataas na triglycerides pagkatapos kumain at mas mataas na CRP, isang inflammation marker na konektado sa paninigas at pagkapagod ng mga binti. At simula pa lang iyan, kahit ang mga creamer na tinatawag na natural ay kadalasang may halo ng mabigat na cream, processed milk ingredients at mga tagotagong additives tulad ng carrageenan, isang pampalapot na kilalang sanhi ng iritasyon sa tiyan. Ang mga sangkap na ito ay maaaring magdulot ng kabag, pananakit ng kasukasuan,
at tuloy-tuloy na pamamaga sa tuhod at ibabang bahagi ng katawan. Ang mas nakababahala, maraming matatanda ang gumagamit ng mga creamer na ito ilang beses sa isang araw. Iniisip na ang kaunting dami ay hindi makakasama. Pero ang mga saturated fats mula sa hayop ay naiipon sa katawan habang tumatagal, lalo na kapag bumabagal na ang paggana ng atay at abdo dahil sa pagtanda. Kung nakakaramdam ka ng bigat sa mga binti, bahagyang pamamaga sa bukong-bukong o pagbagal ng paglalakad sa hapon o gabi, posibleng may kinalaman dito ang iyong karaniwang kape na may creamer. Ano ang mas matalinong alternatibo? Gumamit ng unsweetened nut-based milk o kaunting low-fat dairy na walang dagdag na pampalapot. Ang pagtanggal ng full-fat dairy creamers ay tila maliit na bagay, pero malaki ang maitutulong nito sa ginhawa ng kasukasuan at lakas ng iyong mga binti. Number 3, sobrang chia seeds. Kahit saan ka tumingin may chia seeds. Mataas ito sa omega-3, tinuturing na superfood, at madalas isinasama sa smoothies, desserts at iba pa. Pero para sa mga taong lampas 6 na po, ang sobrang pagkain ng chia seeds ay maaaring dahan-dahang magdulot ng problema. Bagamat may taglay itong alpha-linolenic acid, ALA, isang uri ng omega-3 mula sa halaman, ang taba sa chia ay masyadong puro at hindi laging madaling tunawin ng katawan ng matatanda, lalo na kung tuyo, hindi ibinabad o kung kinakain ng marami. Ang pangunahing problema ay kaya nitong sumipsip ng hanggang 12 beses ng bigat nito sa tubig, kaya bumubuo ito ng parang gel sa tiyan. Para sa mga matatandang mabagal na ang panunaw, mababa ang asido sa tiyan o may panakanakang constipation, ang gel na ito ay maaaring magdulot ng kabag, pananakit ng tiyan at makasagabal sa pagsipsip ng nutrition. Sa isang pag-aaral noong 2020 mula sa Journal of Aging and Digestive Health, natuklasan na ang mga matatandang kumakain ng higit sa 20 gramo ng chia araw-araw ay mas madalas magkaroon ng problema sa tiyan, mabagal na pagtunaw ng taba at mas mataas na triglycerides pagkatapos kumain kumpara sa mga kumakain ng kaunti o wala nito. Isa pa, ang ala sa chia ay hindi madaling nagiging APA at DHA, ang aktibong anyo ng omega-3 na tumutulong sa utak at kasukasuan. Sa matatanda, madalas mas mababa sa 5% ang conversion rate, ibig sabihin karamihan ng taba sa chia ay hindi talaga nakakatulong tulad ng inaakala. Kapag sinabayan pa ito ng ibang fatty seeds o nuts, lalong bumabagal ang metabolismo ng taba, kaya mas nakakaramdam ng kabigatan o pagkapagod. Kung regular kang gumagamit ng chia sa mga pagkain mo, subukang bawasan ito. Laging ibabad muna ang chia seeds sa tubig bago kainin at huwag isabay sa ibang pagkaing mataas sa taba tulad ng nut butter o flax. Mas maganda kung pagsamahin ito sa healthy animal fats, gaya ng taba sa isda o itlog. Sa chia, tandaan, mas kaunti mas mabuti. Kapag nasobrahan, nagdudulot ito ng mabagal na panunaw, sobrang hibla at pag-ipon ng hangin sa tiyan na nagpapabagal sa paggaling ng katawan. Number 2, taba mula sa processed meat. Maaring hindi mo namamalayan, pero kung kumakain ka ng sausage, bacon, mga cold cuts tulad ng ham o turkey, o kahit mga packaged na lean na karne, nakakakain ka pa rin ng processed fat na mapanganib, lalo na kung ikaw ay lampas 60 taong gulang. Hindi lang ang saturated fat ang problema, kundi ang mga pagbabago dito habang pinoproseso. Sa mga paraan tulad ng pag-curing, pag-smoke at paglalagay ng preservatives, ang taba ng karne ay nalalantad sa mataas na init, nitrates at kemikal. Nagdudulot ito ng mapanganib na byproducts. Ang ganitong proseso ay bumubuo ng ALEs o Advanced Lipid Oxidation End Products. Ang ALEs ay masasamang compound na nagdudulot ng oxidative stress sa katawan. Nakakasira ito sa mga ugat, nakakairita sa lining ng bituka at nagpapalala ng pamamaga at paninigas ng mga kasukasuan.
Ang mga taba mula sa processed meat ay kabilang sa pinakanakakalason para sa mga matatanda. Pinapataas nito ang panganib ng pananakit ng kasukasuan, pamamaga at pangmatagalang pinsala sa daluyan ng dugo. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 mula sa Aging and Disease, nalaman na ang mga matatandang kumakain ng processed meat 4 na beses o higit pa bawat linggo ay may 41% na mas mataas na tsansa ng paninigas ng mga ugat, 32% na mas maraming pamamaga sa kasukasuan at tumaas na CRP levels, isang pangunahing senyales ng pamamaga na may kinalaman sa pagtanda. Mas delikado pa ang taba na ito dahil sa epekto nito sa blood sugar at insulin. Habang tumatanda, ang processed fats ay nagpapabagal sa panunaw, nagpapataas ng blood sugar pagkatapos kumain at nakakasagabal sa normal na kilos ng insulin. Dahil dito, mas maraming taba ang naiipon sa tiyan at binti. Bumabagal ang pagkumpuni ng mga kalamnan at tumataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng sarcopenia, isang kondisyon ng mabilis na pagkawala ng kalamnan. At kung processed meats ang kinakain mo sa almusal, kung kailan mataas ang cortisol level sa katawan, lalo itong nagdudulot ng pagdagdag ng timbang at maagang pagkapagod sa araw. Nakakalungkot, maraming matatanda ang iniisip na gumagawa sila ng malusog na pagpili kapag bumibili ng low-fat ham, turkey sausage o pre-cooked meat strips. Pero ang totoo, puno pa rin ito ng chemical na binagong taba ng hayop na kasing sama rin ng ibang processed fats. Hindi agad-agad nakikita ang epekto, pero sa paglipas ng panahon, ang mga oxidized fats na ito ay nagdudulot ng paninigas ng tuhod, pamamaga ng bukong-bukong at kahit pananakit ng dibdib kapag umaakyat sa hagdan. Ang pagbabawas ng pagkain ng bacon, sausage, cold cuts at mga processed na karne ay isa sa pinakamabilis at epektibong paraan para mabawasan ang pamamaga sa loob ng katawan at matulungang makabawi ang iyong mga binti. Sa halip, piliin ang sariwang karne ng hayop na inihahanda sa bahay, iniihaw, pinakuluan o inibake na walang dagdag na taba o preservatives tulad ng nitrates. At ngayon, dumako na tayo sa number 1 na pinakamapanganib na taba para sa mga taong lampas 60. Ang tabang ito ay legal pa ring ibinebenta sa mga tindahan. Nakatago ito sa mga frozen meals at baked goods at may direktang koneksyon sa stroke, problema sa memorya at pagbabara ng ugat. Number 1, sobrang taba mula sa abokado. Tama ang narinig mo, abokado. Bagamat madalas itong ituring na superfood na puno ng nutrisyon, lalo na para sa mga mas nakababatang tao, ang sobrang taba mula sa abokado ay maaaring magdulot ng problema para sa mga taong lampas 60. Hindi naman laso ng abokado. Ang problema ay nasa dami ng nakakaing taba, sa mga pagkaing isinasasama dito at kung paano pinoproseso ng katawan ng mga matatanda ang ganitong uri ng taba. Paglampas ng 60, bumabagal ang metabolismo ng katawan, humihina ang pagiging sensitibo sa insulin at nababawasan ang paggawa ng apido. Dahil dito, nahihirapan ang katawan tunawin ang mga pagkaing may mataas na taba tulad ng abokado. Hindi tulad ng kaunting olive oil o ilang piraso ng mani, ang abokado ay kadalasang kinakain ng marami, minsan kalahati o isang buong bunga sa isang kainan. Iyon ay katumbas ng 15 hanggang 30 gramo ng taba sa isang upuan. Para sa mga matatandang may mabagal na atay o apidio, ito ay mabigat sa katawan at maaaring magdulot ng kabag, hindi maayos na pagtunaw ng taba at pagkaantok matapos kumain. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 sa Journal of Clinical Nutrition and Aging, ang mga matatandang madalas kumain ng high-fat na pagkaing halaman, lalo na ang abokado, ay nagkaroon ng 22% pagtaas ng pamamaga,
pagkatapos kumain. Mas nakakabahala pa kapag isinabay ang abokado sa iba pang pagkaing mataba tulad ng itlog, keso o mantika. Mas nahihirapan ang katawan tanggalin ang triglycerides sa dugo. Ibig sabihin, mas tumatagal ang taba sa katawan na humahantong sa paninigas ng ugat, mahinang daloy ng dugo at pagkalito ng isipan. May isa pang issue sa abokado. Mataas ito sa beta-sitosterol, isang plant-based compound na kahawig ng kolesterol. Bagamat minsan nakakatulong ito sa pagpapababa ng kolesterol, sa matatanda ay maaari itong makaapekto sa hormone balance, lalo na sa DHEA at testosterone, dalawang hormone na mahalaga sa lakas, sigla at mass ng kalamnan. Dahil likas ng mababa ang antas ng mga hormone na ito sa matatanda, ang sobrang beta-sitosterol ay maaaring magpalala pa na humahantong sa pagkapagod at panghihina ng kalamnan. Kaya ano ang dapat tandaan? Ang abokado ay pwedeng kainin sa tamang dami. Pero kung sobrang dami, lalo na kung mabagal ang panunaw mo o mabilis kang mapagod pagkatapos ng pagkaing may taba, maaaring nakakasama ito sa iyong kalusugan. Kung araw-araw kang kumakain ng kalahati o buong abokado, maaaring nabibigatan na ang iyong atay at bituka. Ang resulta, mas maraming paninigas ng katawan, mabagal na paggaling ng kalamnan at mas mataas na inflammation sa gabi. Subukang bawasan ito sa isang kapat ng abokado, ilang beses lang bawat linggo, at isabay ito sa lean proteins at pagkaing mababa sa taba para sa tamang balanse. Kung nakakaramdam ka ng kabag, bigat o pagod pagkatapos kumain ng abokado, senyales ito na hirap na ang katawan mong tunawin ng ganitong dami ng taba. Hindi ibig sabihin na kailangan mong itigil ito ng tuluyan. Ang mahalaga ay gamitin ito sa tamang paraan. Paglampas ng 60, mas maliit na ang tiyansa para magkamali ang katawan. Kailangan nito ay suporta, hindi sobrang taba. Ngayon, nalaman natin ang 4 na pinakamapaminsalang taba. Panahon na para mag-focus naman tayo sa mga nakatutulong na taba. Susunod, ang 4 na pinakamahuhusay na taba na dapat kainin ng bawat senior para suportahan ang utak, kalamnan, hormones at lakas ng binti. Number 4, coconut meat. Kalimutan mo na ang hype tungkol sa coconut oil. Ang tunay na kapakipakinabang para sa mga matatanda ay ang buo at natural na coconut meat. Ang puti at malambot na laman sa loob ng niyog na may taba sa pinaka-natural at madaling tunawin na anyo. Hindi tulad ng processed oil, ang coconut meat ay nagbibigay hindi lang ng medium-chain triglycerides o MCTs, kundi pati hibla, essential minerals at polyphenols. Ang kombinasyong ito ay tumutulong para dagdagan ang enerhiya, ayusin ang metabolismo ng taba at suportahan ang paggaling ng kalamnan. Ang kakaiba sa MCTs ay diretso ito sa mitochondria, ang power center ng ating mga cells, para magbigay ng malinis at mabilis na enerhiya. Mahalaga ito para sa mga matatandang nakakaranas ng pagkalito o panghihina ng binti. Dahil bumabagal ang metabolismo habang tumatanda, hirap na ang katawan gamitin ang long-chain fats. Dito kumikinang ang MCTs. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition and Metabolic Health, ang mga matatandang uminom ng coconut-based MCTs araw-araw ay nagpakita ng 23% pagtaas sa tibay sa paglalakad at mas epektibong paggamit ng enerhiya ng kalamnan sa loob lang ng 4 na linggo. May taglay din itong lauric acid, isang compound na lumalaban sa bakterya sa bituka na sanhi ng pamamaga. Kaya nakakatulong ito sa pag-alis ng pananakit at paninigas ng kasukasuan. Bukod pa rito, sinusuportahan ng coconut fats ang hormone balance, lalo na ang testosterone at DHEA na likas na bumababa habang tumatanda at konektado sa lakas ng binti, buto at bilis ng paggaling, hindi tulad ng matatamis na coconut desserts o artificially flavored na yogurt. Ang hilaw o tuyong coconut meat ay nagbibigay ng mga benepisyo sa malinis at natural na paraan.
hanggang 3 kutsara lang na idinagdag sa smoothie, oatmeal o kainin bilang merienda ay maaaring magpataas ng enerhiya, lakas ng binti at mas mahusay na pagtunaw ng taba nang hindi pinapahirapan ang katawan. Hindi lang ito pagkaing tropikal, ito ay taba na madaling kilalanin at gamitin ng katawan ng matatanda. Number 3. Egg yolks. Sa loob ng maraming taon, iniiwasan ng egg yolk dahil sa takot sa kolesterol. Pero ngayon, pinatutunayan ng modernong agham ang isang bagay na mahalagang marinig ng mga taong lampas 60. Ang egg yolk ay isa sa pinakakumpletong uri ng taba na nakakatulong sa katawan. Hindi lang ito ligtas, kundi mahalaga. Bawat yolk ay may masustansyang halo ng saturated at monounsaturated fats, kasama ang vitamin D, choline, lutein at omega-3, mga nutrisyong matutunaw lamang kung may taba. Mahalaga ang mga ito sa pagpapagaling ng kalamnan sa binti, malinaw na pag-iisip at balanse ng hormones. Ang isa pang kagandahan ng egg yolk ay ang natural nitong sistema para sa mas madaling pagsipsip ng nutrisyon. Hindi tulad ng mga mantikang tinanggalan ng natural na sangkap, ang taba sa yolk ay may kasamang phospholipids, isang natural na emulsifier na tumutulong sa mas maayos na pagtunaw kahit mabagal na ang panunaw ng katawan. Sa isang pag-aaral noong 2019 sa Nutrients, nakita na ang mga matatandang kumakain ng buong itlog araw-araw ay nagkaroon ng 21% pagtaas sa lean muscle mass, bilis ng paglalakad at lakas ng binti sa loob lamang ng 12 linggo. Mas malaki pa ang epekto sa mga taong kumakain ng itlog bilang bahagi ng hapunan. Ang egg yolk din ang pinakamayamang natural na pinagkukunan ng choline, isang mahalagang nutrisyon para sa kalusugan ng nerbiyos at koordinasyon ng kalamnan. Kapag kulang sa choline, maaaring manghina ang mga binti, maging unstable o manginig, lalo na kapag pinipilit gumalaw. Maraming matatanda ang hindi nila alam na kulang sila sa choline. Ang resulta, mabagal ang kilos ng kalamnan, matagal ang paggaling at mas mataas ang panganib ng pagkadulas o pagkahulog. Ang muling pagkain ng egg yolk ay makakatulong para maiwasan ang mga ito. Ang sikreto, moderasyon. Hindi mo kailangan kumain ng marami, 1 hanggang 2 buong itlog ilang beses sa isang linggo ay sapat na para mapabuti ang kalidad ng taba sa iyong pagkain. Mas mainam kung ito ay soft-boiled, poached o banayad na scrambled, nang walang maraming mantikilya o keso. Kung tinatapon mo ang yolk at puti lang ang kinakain, panahon na para baguhin ang nakasanayang iyan. Ang puti ay may protina, pero ang yolk ang may taba at nutrisyon na tumutulong magpanumbalik ng lakas ng katawan. Number 2, balat ng matabang isda, fatty fish skin. Baka ikagulat mo ito, maraming tao ang tinatanggal o itinatapon ng balat ng isda, pero ang balat mula sa matatabang isda tulad ng salmon at mackerel ay isa sa pinakamahalagang pinagmumulan ng taba para sa mga matatanda. Nagbibigay ito ng anti-inflammatory fats na may kasamang collagen at iba pang sustansya para sa pag-aayos ng kasukasuan, pagpapabuti ng kalusugan ng utak at lakas ng mga binti. Hindi tulad ng mga processed oil, ang taba mula sa balat ng isda ay buo pa rin, kasama ang protina, connective tissue at mahahalagang amino acids, eksaktong kailangan ng katawan ng tumatanda. Ang espesyal sa fish skin ay taglay nitong omega-3 fats na konektado sa collagen at elastin. Tinutulungan nitong direktang makarating ang taba sa mga lugar na kailangan ito, ang iyong kasukasuan, kalamnan at mga litid. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Nutrients, ang mga matatandang kumakain ng isda na may balat ay nakaranas ng 32% na mas kaunting pananakit ng kasukasuan, mas flexible na tuhod at mas malambot na kalamnan kumpara sa mga kumain ng parehong isda pero walang balat. Ang balat ng isda ay mayaman din sa glycine at proline,
mga amino acid na kailangan para makabuo muli ng collagen sa binti, litid at tuhod. Bagamat nakakatulong din ang collagen powder, mas epektibo ang fish skin dahil dala na rin nito ang taba para sa mas maayos na pagsipsip. Isa pang benepisyo, nananatiling matatag ang taba ng fish skin kapag iniihaw o inibake, hindi tulad ng mga fish oil na mabilis masira. Bukod dito, puno rin ito ng natural na antioxidants tulad ng astaxanthin na pumoprotekta sa kasukasuan at tumutulong sa paggaling ng kalamnan pagkatapos maglakad o umakyat sa hagdan. Para sa pinakamahusay na resulta, lutuin ang isda na may balat, grilled o baked na may kaunting pampalasa. 2 beses sa isang linggo ng salmon o mackerel na may balat ay maaaring magbigay ng malaking pagbabago sa ginhawa at lakas ng iyong ibabang katawan. At ngayon, papalapit na tayo sa number 1 na pinakamahusay na pagkaing may taba para sa matatanda. Isang natural na sangkap na ginagamit ng katawan para gumawa ng bagong tissue, bawasan ang pamamaga, at ibalik ang lakas ng kalamnan mula sa loob palabas. Number 1, taba mula sa grass-fed beef sa natural at hindi processed na anyo. Maaring ikagulat mo ito. Sa loob ng maraming taon, ang saturated fat mula sa pulang karne ay laging binabatikos. Pero ngayon, iba na ang sinasabi ng bagong agham. Para sa mga taong lampas 60, isa sa pinakamakabuting taba na pwede mong kainin para sa enerhiya, hormones at pag-ayos ng kasukasuan ay hindi galing sa bote o pino na mantika. Ito'y natural na matatagpuan sa taba ng baka na pinakain ng damo o tinatawag na grass-fed beef tallow. Hindi tulad ng mga processed oil o artificial spread, ang taba mula sa karne ay nananatili sa natural nitong anyo, nakatambal sa laman. Dahil dito, mas madaling tanggapin at gamitin ng katawan ng taba na ito, lalo na sa pagtanda. Ang nagpapaiba sa taba ng grass-fed beef ay ang taglay nitong stearic acid, isang espesyal na saturated fat na hindi nagpapataas ng kolesterol. Sa halip, sinusuportahan nito ang mitochondria, ang maliliit na engine sa loob ng ating mga muscle cell na lumilikha ng enerhiya. Mahalagang mahalaga ito paglampas ng 60 dahil humihina ang mitochondria habang tayo'y tumatanda. Sa isang pag-aaral noong 2022 mula sa Metabolism, Clinical and Experimental, lumabas na ang matatandang kumakain ng taba na mayaman sa stearic acid mula sa grass-fed beef ay nakaranas ng 18% pagtaas sa paggawa ng enerhiya ng kalamnan, mas magandang blood sugar control at mas kaunting taba sa tiyan kahit walang pagbabago sa kanilang ehersisyo. At hindi lang iyon, ang taba mula sa grass-fed beef ay may conjugated linoleic acid, CLA, isang natural na taba na kilalang nagpapababa ng pamamaga sa kasukasuan, tumutulong sa pag-ayos ng kalamnan at nagpapabilis ng fat metabolism. Hindi tulad ng taba mula sa halaman, direktang tina-target ng CLA ang visceral fat, ang mapanganib na taba na bumabalot sa mga internal organs at nagpapahina sa iyong tindig at balance. Sa isang clinical trial, ang mga matatandang nagdagdag ng CLA-rich beef fat sa kanilang pagkain ay nakaranas ng mas malakas na ibabang katawan at mas kaunting kirot sa pang-araw-araw na pagkilos. Dahil ang taba ay nakakabit sa mismong kalamnan ng baka, mabagal itong natutunaw na nagbibigay ng mahaba at matatag na enerhiya. Nakakatulong din ito para mabawasan ang cravings sa matatamis, maiwasan ang biglaang panghihina at mabawasan ang gutom sa gabi. Lahat ng ito ay nakakasira sa paggaling ng kalamnan at nagpapapayat ng binti. Marami pa rin ang umiiwas sa red meat dahil sa lumang paniniwala tungkol sa kolesterol. Pero pinapakita ng mga bagong pag-aaral na ang katamtamang pagkain ng grass-fed beef kasama ang natural nitong taba ay hindi nakakasama sa puso.
lalo na kung bahagi ng balanse at masustansyang diet. Para makuha ang benepisyo, iwasan ang mga deli meat o processed na karne. Piliin ang buo at natural na hiwa ng karne tulad ng untrimmed steak, short ribs o stew meat. Lutuin ito ng banayad, baked, braised or lightly grilled nang hindi sinusunog ang taba. Ngayon, alam mo na ang katotohanan, hindi lahat ng taba ay pare-pareho. Paglampas ng 60, ang tamang pagpili ng taba ay pwedeng magdulot ng malaking pagbabago. Ang masasamang taba ay nagpapatigas ng kasukasuan, nagpapalabo ng isipan at unti-unting pinapahina ang iyong mga binti. Pero ang tamang mga taba, pinapalakas nila ang katawan, binabawasan ang pamamaga, at tinutulungan kang makagalaw ng may kumpiyansa ngayon at sa mga darating na taon. Karamihan sa matatanda ay ilang simpleng hakbang lang ang layo mula sa mas maayos na pakiramdam bawat araw. Pero kaunti lang ang tinuturuan kung paano dahil ang pag-iwas ay hindi kalakal. Kung nakarating ka sa puntong ito ng video, hawak mo na ang kapangyarihan, naiintindihan mo na ang siyensya, alam mo na ang panganib, at alam mo na kung ano ang dapat iwasan at kung ano ang dapat isama simula ngayon. Ang pananakit ba ng tuhod, ang pagkapagod sa hapon ng mga binti, may magagawa ka. Isang matalinong pagpili sa bawat araw, isang uri ng tamang taba sa bawat kain. Ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo. Ilang taon ka na? Saan ka nanonood mula? At anong klaseng mga taba ang madalas mong kainin sa isang linggo? Ilagay sa comments sa ibaba. Sinusubukan naming sagutin ang bawat mensahe gamit ang mga personal na tips para matulungan kang manatiling malakas, aktibo at malaya hanggat maaari. Kung may natutunan ka sa video na ito, tulungan mo rin ang iba. I-click ang like, i-share ito sa isang kaibigang lampas 60 at subscribe para sa mas maraming ganitong content bawat linggo. Hindi pa tapos ang katawan mo, hindi pa nawala ang lakas mo, ang kailangan mo lang ay tamang gabay. At ngayon, nasa kamay mo na ito. Kita tayo sa susunod na video. Manatiling malakas, manatiling nakafocus at higit sa lahat, manatiling gumagalaw. May tanong o gusto mong ibahagi, mag-comment sa ibaba. Salamat sa panunood.